Welcome po sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, ang lulutuin natin ay ginisang repolyo na may baka. Ito po ang ating mga pangunahing kakailanganin sa pagluluto. Meron po ako ritong tenderloin beef, which is cut ko po siya sa strips, cabbage or repolyo, onion, chopped chili, tomato, fish sauce, carrots, salt, ground black pepper, garlic. At gagamit din po tayo rito ng beef stocks at cooking oil. Tara na po magluto. Okay po, umpisahan na natin ang pagluluto ng ginisang repolyo na may baka. Mainit na po yung ating kawali. Meron na rin po tayong mainit na mantika. So, lagay na po natin ang garlic. Sunod na rin po natin ang onion. So once na maluto na po yung onion at garlic, i-add na natin ang tomato. Okay po, ngayon i-add na natin ang ating kamatis. Ano lang po natin. So, lulutuin lang po natin yung kamatis ng ilang minuto. Tapos, idadagdag po natin yung, i-add natin yung ating beef o ang ating baka. So, ngayon po, luto na po yung ating kamatis. Ang next step po natin, ilalagay na natin ang ating beef strips. So, papupulahin po natin yung baka natin, bago tayo mag-add ng water. Ang gamit ko nga po palang beef dito ay beef tenderloin. Kaya madali po siyang maluto. Malambot po siya. So ngayon po, naigisa na natin yung ating baka. Of course, magdadagdag po tayo ng tubig. Papakulo natin siya para lumambot. Ayan. Susunod na rin po natin ang ating beef broth. Ang gamit ko po rito ay Knorr cubes lang. Diluted ko siya sa water. So, 25 to 30 minutes po natin isi-simmer or boboil natin siya para ma-soften natin yung ating beef. Tapos, susunod na natin yung ating repolyo. Okay po, tignan na natin. Yan, medyo malambot na po yung ating baka. Susunod po natin gagawin, ilalagay na po natin ang ating carrots, ang bay leaves, at ang chili. And then, susunod na po natin ang repolyo. Stir lang po natin. Isa rin po ito sa napakasarap na ulam ng mga Pinoy. Ang ginisang repolyo. So, susunod na po natin ang ating patis. Ang paminta at ang asin. At ang annatto powder. Diluted ko na po siya sa tubig. So, lulutuin na po natin ito ng mga ilang minuto. Once na maluto na po yung repolyo, pwede na po siyang iserve. Recommend ko lang po, tikpan nyo kung gusto nyo pong dagdagan ng konting sipa ng anghang or konting salt. Depende po sa inyong panlasa. So again, i-cover ko po. Once na maluto po yung ating repolyo, ready na po siyang iserve. Okay po. Ito na ang ating finished product, ginisang repolyo na may baka. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!